magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Talagang reaksyon to ha. Hindi lang basta reaksyon, talagang nag-react ako dito sa nangyari nung kamakalawa sa Senado. Ito yung ganun, bangayan ni Senator Lacson at Marcoleta tungkol sa Kalayaan Group of Island. Dito ay pinatawag na talaga ni Lacson ang anak, Migdat ang apo. Apo sa tuhod pala, asawa ng apo sa tuhod ni Kluma, isa palang kernel ng Armed Forces of the Philippines. At pag upo doon, ang purpose lang naman ay magtestimonya na lulo niya si Kluma at totoo yung claim ni Kluma. Pero giniba ni Marcoleta ang salaysay ng kernel at nilecturan pa ang kernel na hindi daw totoong na-discovery ni Kluma ang Kalayaan Group of Islands. Di ba meron tayong video diyan na insipya pa ang kulay, yung parang black and white na lumang-luma talaga, na naroon si Pilimon saka si Kluma. Si Pilimon ay kapatid ni Kluma. Kaya nga merong kanta na si Pilimon ay namasol sa karagatan. Yan ay kanta ng mga Bulano noon sa Bohol, na narinig na natin yan dahil sikat na mangingisda ang mga Kluma. At dahil sa pangingisda nila, meron silang malalaking bangka, ay nakarating sila sa Kalayaan Group of Islands na walang katao-tao. Kaya sino bang dapat sabihin na nag-discovery doon? Wala namang inchik doon, di ba? Mga albatros ang nakatira doon eh. Tsaka nilagyan ni Kluma ng mga muhon kasi si Kluma ay isang attorney. Isang mayaman din niya na angkan sa Bohol. Ngayon dito sinisira talaga ni Marcoleta ang kwento ng discovery ni Kluma. Pati apo ni Kluma, asawa ng apo ni Kluma dito ay talagang nilecturan niya sinabun niya. Kaya grabe talaga tong Marcoleta na to, no? Ang liit-liit pa naman na tao, kapag tatayo yan 5'2" lang yan Tapos ang tapang-tapang parang chihuahua, malakas kumahol. So ito, atin panoorin at pakinggan. That the Nine Dash Line was invalidated because it was not based on historic rights of China. Oh, ano ngayon? That was Tindaslain correct. ka na. But the second premise of Senator Ontiveros is inaccurate because the arbitral tribunal did not rule on the Calayan Island Group because the Philippine government in its Philippine Memorial did not ask the tribunal to make judgment on that. Antivirus, binanatan niya, no? Grabe talaga tong Marcoleta na to, mga kababayan. Talagang babanatan niya ang mga senador, si Lacson, si Ontiveros, si Kluma. Babanatan niya yung historic claim ni Kluma para lamang sa China, para ang China ay liligaya at malathala na naman sa China ang mga mga nangyayari sa Pilipinas, na mayroon palang mga senador na senator na maka-China na katulad nito. Sabi nga ni Lacson, magkano bang binabayad sa iyo? Siyempre, milyon-milyon yan. Kaya nga handa siyang magpakulong para dyan At tandaan niyang talikuran ng pagiging Pilipino. Ito namang Senado, dapat gagawa sila ng aksyon tungkol kay Marcoleta. Kasi kung senador ka, dapat pagsilbihan mo ang Pilipinas, hindi ang China. China na yung pinagsilbihan niya Kaya dapat umaksyon ng Senado diyan, majority. Di ba, na tanggalin yan sa Senado dahil parang lata na kamatis yan Dahil halo mo sa mga masasarap na kamatis, priskong kamatis, haluan mo ng isang latang kamatis, lahat ay malalata. Yan yung mangyayari. Kaya ang Senado, action kayo dyan. Grabe naman kayo dyan. Tinatalo lang kayo nitong maliit na tao Patapang-tapangan lang yan. Pero kapag inaksyonan nyo yan, ay mawala ang tapang yan. Nandun na nga yung kanilang Diyos sa dahig Walang impunity ang mga ganyan. Maniwala kayo. Yan ay bluff. Nagbablap lang to Nagbablap lang to. Dapat ito yung matakot kay Lacson. Dahil mayroong history si Lacson sa Kuratong. Di ba? Mga kababayan. Atrasan kaya to ni Lacson? Mukhang hindi Baka sa huli, magsisi to Okay, so balik tayo sa balita. To the gentleman seated in front, but Colonel Ito Jacqueline na, mga po ni Kloma. Yes, Brigadier General.
You're now excused. Ma'am, please take the seat. Morning, ma'am. I guess Corpus is your maiden name. So is your husband a direct descendant of Tomas Cloma? My husband, sir, happens to be a great grandson. Great of- grandson. Yes, sir, but that his mother's mother is cousin of Thomas Cloma, sir. Yeah. Please extend my regards, and we'd like to thank him for discovering and occupying Yes, and sir. owning and donating to the Philippine government Itong the Kalayaan Island Group. donating. Ito tinitira na naman, ginigiba na naman ni Marcoleta na wala daw dapat i-donate si Cloma dahil hindi kay Cloma yung isla. Grabe talaga, no? Bakit ba ginigiba ni Marcoleta ang imbis maligaya siya na meron tayong Kalayaan Group of Islands na mapagkinabangan ng mangingisda na Pilipino? Ang gusto ni Marcoleta, ibigay talaga natin sa China. Bakit hindi natin ibigay sa Vietnam? Bakit hindi natin ibigay sa iba pang nag-claim dyan? Bakit China ba talaga? Bakit China talaga ang gusto ni Marcoleta? So, diyan natin makikita na mayroon ngang gentleman's agreement yan. China, Digong at Marcoleta. At kayong mga kulto dyan na bumoto kay Marcoleta, doon na kayo titira sa Kalayaan Island kapag nanalo si Marcoleta sa claim na yan. Ha? Ay, huwag na kayong titira ng Pilipinas dahil hindi kayo naniniwala na sa Pilipinas ang Kalayaan Group of Island na yan. Kaya kapag sa China na yan, hindi na tayo pwedeng mangisda dyan. At ang China ay parang ahas yan. Kapag pakainin mo yan sa palad, pati siko mo, kakainin yan, parang sawa. At kapag nakuha nilang Kalayaan Group of Islands, isasama na nila ang Baho de Masinloc, isasama nila ang Spratlys, isasama nila ang Palawan, isasama nila ang Zambales. Yun ang kanilang plano. Hanggang buong Pilipinas na yan. Kanilang sasakupin in the future. Maniwala kayo niyan. Ang kanilang 9-dash line, nagiging 10-dash line ngayon. In the future, magiging 11-dash line yan. In the near future, sa future of the future pa, ay magiging 20-dash line yan. Sasakupin na yan ang buong Luzon, Visayas at Mindanao. O balik tayo kay Lacson. Yes, sir. That's all, Mr. Chairman. Thank you, sir. Mr. Chair. Thank you, Ito na, Marcoleta. Honorable Marcoleta. Panggugulo eh. Jackie. Ano, Colonel? Colonel Cloma. Ay, nako. Medyo mahal po ito. Tandaan niyo po, sabi ng iba, Ito na, si nagsisisi din na Pitbull, oh. Yes, sir. Senator Lacson made reference to his being the one who discovered the what? Oh, Kalayaan release Island pa Group. niya. Kalayaan or Release this na naman. Alam niya na Kalayaan Group. Was dahil that sinabi na supported naman na by- Stratlys para maguluhan ng utak ng itong ano ngayon, imbitado diyan na apo sa tuhod ni Cloma. Reliable accounts, Colonel. Reliable accounts, Colonel. Sir, before I will speak, sir, I'd just like to make a disclaimer that my statement will not reflect of my organization. So this will be my personal account, sir, and based on the stories I had from my husband, and I did a little research about it, sir. So I'm not referring, Colonel, to the stories. I'm talking about historical accounts if they are very Okay, so- viable that Tahimik great ka muna diyan. answers Pitbull ng China. Kapag China ang magsasabi na mayroon silang historical account, historical claim sa Pilipinas, maniniwala si Marcoleta. Ngayon kung ang magsasabi ay mga Cloma na kanilang na-discovery in 1950s ang Kalayaan Group of Island at nilagyan nila ng mga muhon at tinirahan ng mga fisherman ni Cloma, ay ayaw maniwala ni Marcoleta na mayroon tayong historical claim dyan dahil kay Cloma. Ayaw niyang maniwala pero yung hearsay lang, hearsay na sinabi ng China, naniniwala kaagad siya.
Di ba? Meron bang litrato ang China na nagbibenta sila ng puto ng siumai, siupaw dito sa Pilipinas ng mga kanton? Yun lang naman talagang binibenta ng mga enchik noon eh. Ang kanilang binibenta, lalo na yung mayaman na enchik sa Cebu, kasi nakatira rin ako sa Cebu ng 5 taon, yung Rositas Department Store, pinakamayaman na enchik yan sa Cebu noon. At ang kwento ng pamilya na yan ay naglalako talaga ng noodles, ng pansit canton. Sila yung gumagawa mismo, handmade. Yumaman ng yumaman dahil kuripot, lugaw lang ang kinakain palagi. Totoo yan. Kusing gaulo eh. Sikin laipak. Yan. Kinsing paklay. Singkong lugaw. Yan yung mga kinakain nila noon eh. Tapos ngayon, ang yabang-yabang na ng mga yan. Lahat na yata ng mayaman na kumpanya sa Pilipinas ay pagmamayari ng inchik eh. Kaya naisahan tayo, naisahan. Balik tayo kay Pitbull. Tour of your husband was the one who discovered the Calayan Island Group. Is this supported by historical facts? I have seen and read some references about it, sir. Did you know, Madam, that, Colonel, that when Mr. Kabiri, Thomas paspasan Cloma mo. made Tagal a mag-ano nito. Freedom Declaration in 1956, several countries objected because, Walang nang object, ikaw lang. well, At China. several countries like United Gumagawa na ng Kingdom, kwento. Wala nga nang object eh. Kaya malayang nadeklara ni Cloma na sa kanya yun. Balak nga ni Cloma na gawing isang maliit na Republic of Albatros. Albatros ang flag doon eh. Ang Calayan Group of Islands. Kasi isang lawyer si Cloma, isang abogado. Alam niya ang batas. Kaya itong si Marcoleta talagang nag-attorney sa China, no? Ang galing talaga. Siya yung attorney, spokesperson ng China. Siya yung senador ng China, yung anak niya, congressman ng China, kompleto si Ricardos eh. Para sa China lahat. Balik tayo. Based on my readings, sir, I only read countries like Vietnam, China. Based on my readings, sir, I only read countries like Vietnam, China, and France. yes, did you know that these countries objected to his declaration? Yes, sir. And there is a common ground, Colonel, why they objected. Do you know what the ground is? May you please enlighten me, sir, on that? Ay Yes, nako, lulusawin na naman ang because isip natin according itong to the Marcolita na to. objectors, Skip nga tayo. Dito tayo Kala- kay Risa Ontiveros, mga kababayan. Gawa-gawa niya lang mga na yan eh. Sinasaywar niya itong babae para magkamali ng sagot at mapahiya at malulusaw yung mga testimonya tungkol sa kanyang lolo na si Cloma na talagang nakadiscovery ng Kalayaan Group of Islands. Wala pang tao doon, walang bahay, walang inchik, walang kung ano mang mga tao doon nakatira, mga ibon lamang. Tapos bakit sasabihin ng China na sa kanila yon? Meron bang bahay doon ng China? Meron bang nangingisda na inchik doon? Wala nga eh. Tapos paano mo i-claim yun na historical claim na sa'yo yan? Mabuti pa ang Japan, merong structure noong gera, noong 1940s, merong structure doon ng Japan kasi doon muna sila nagpupundo habang sasalakayin nilang Pilipinas. Pero hindi nanggugulong Japan dyan eh, pero una sila dyan naglagay ng structure. So okay, ito. Pabayaan natin itong si Marcoleta. Patuloy tayo kay Lacson. no record also, Mr. Chair, that his donation. And there is no record also, Gulo. Mr. Chair, Talagang That his masakit sa donation- tenga pakinggan eh. Sir, Talagang Mr. Chairman? mag-react ka talaga, Yes, mga Honorable, kababayan dyan sa Lacson is Chihuahua. Colonel Cloma, Pitbull daw eh, pero ang liit-liit na tao, kaya Chihuahua ang tawag ko dyan. Chihuahua, maingay eh, di ba? Grabe. Kailan kaya magwakas tong si Marcoleta dyan sa Senado? Bakit hindi masusupil yan ng... Bakit walang dyan, di ba? Commission of Ethics sa Senado. Bakit hindi nila madisiplina yan? Kasi na yan, treason na yan eh. Klarong-klaro naman na nag-abogado na siya sa China. Nag-abogado, nagiging spokesperson ng China, palaging pabor sa China. Ano bang tawag dyan? Pilipino ba yan? Okay lang kung isa siyang ordinaryong sibilyan, senador siya eh. Nanunumpa para dipinsahan ng Pilipinas ang mga senador. Ang kanilang sasabihin ay dapat sa kapakanan ng Pilipinas. Hindi yung
ay pamimigay ang mga isla natin, di ba? Mga kababayan. Okay, balik tayo sa Kinaping Lacson at Hontiveros. What is the difference between discovery and occupation? Is there a difference? What is the difference between discovery and occupation? Is there a difference? You may discover an island that if you don't occupy it, then you don't occupy it. So can you tell us the basic difference between discovery per se Yes. and discovery and occupation? So based on my apprehension, sir. So once you discover something, sir, you just learn about it, and then you can just pass by, sir. Yes, sir. That's the term. And once you occupying is a different thing, sir, because you will spend a lot of time, a certain period of time in that certain area. Yes, sir. Thank you, Mr. Chairman. A year of hair dye isn't worth one use of this comb. It saves you money. Eh, we may now excuse Colonel. Sure. Thank you, Colonel. O, dalihan Any yan, more dalihan yan. Ang tagal-tagal queries niyo. from the members? O, ito, si Risa. Thank you, Mr. Chair. If we have no more, Honorable Risa Ontiveros. Thank you, Mr. Chair. Also, before my next question, also just for the record, since we are making things of record, the 2016 arbitral ruling, Philippines versus China, concluded that China's 9-dash line has no legal basis for claiming historic rights to resources within Philippine waters, including areas of the Kalayaan Island Group. The tribunal ruled in favor of the Philippines, clarifying that China's claims violate UNCLOS. Okay, For the so record ito also, na. Mr. Chair. Question to the Colonel ay... ay UNCLOS ng UN ay nagsasabi na hindi sa China yan, atin yan. At meron na tayong arbitral ruling noong 2016 na pinalabas na atin talaga yan. Ngayon, ano pa bang kailangan ng China na para maniwala siya na atin yan? International law na yung pinag-usapan sa karagatan at atin yan. Ayaw ng China maniwala dahil bully siya. Ngayon, ang gusto ng China ay maghanap siya ng mga Pilipino na mabayaran at sisirain ang mga historical claim natin na ganyan, ng katulad ng Kluma, discovery ng Kalayaan Group of Island. Oh, so ito, di ba? Ngayon, bakit ang China ay hindi talaga titigil dyan? Ang sagot, dahil powerful country nga sila sa Asia at wala tayong panlaban sa kanila, kaya dinadaan tayo sa dahas. Dinadaan tayo sa santong paspasan. Tinatakot tayo, binubuli, hinaharas ang mangingisda. Ating sariling karagatan, hindi na tayo makapangisda. Kaya itong mga kulto na sumusuporta kay Marcolita, isipin nyo yung kinain nyo ng mga bariles, ng mga tuna, bluefin, yellowfin tuna, galing yan dyan sa yung mga Spratlys Island dyan sa Baho di Masinloc, dyan ang karagatan yan. Sa susunod na mga taon, ay hindi na tayo pwedeng mangisda dyan dahil sa China. Ano bang kakainin nyo ng mga bariles na masasarap na isda? Di ba? Isipin nyo nga yan. At saka kung papabor kayo, binubuton nyo si Marcolita. Anong nakukuha nyo kay Marcolita? Si Marcolita may nakukuha siya sa China kayong bumuto sa kanya ng mga kulto, may makukuha ba kayo kahit piso? Niluluko lang kayo ng leader nyo Ang leader nyo ang yumaman dahil mayroon din bayad yun sa China para ibuto yung kanilang senador dito sa Pilipinas. Kaya ngayong halalan 2028, pag-isipan nyo yan, ang mga maka-China na mga senador na gusto maging presidente, ay wag mo nyo talagang ibuto kasi nakasalalay dyan ng Pilipinas. Nakasalalay ang depensa ng Pilipinas at China. Kapag nanalo yung mga presidente na maka-China dyan, ay wala nang makipaglaban pa sa WPS. Wala na. At tuluyan na yan na maibigay sa China. Kawawa tayo, mga kababayan. Alright, pag-i-comment sa ating comment section, are you with me? Are you with the Kloma? Are you with the Lacson, Hontiveros? Paki-comment sa ating comment section kung kayo'y Pilipino. At kung kayo'y kulto, ay huwag na kayong komento.
Okay, so maraming salamat sa nag-subscribe ngayon. Maraming salamat, malaking tulong at sa aking avid followers. Libo-libong pasasalamat ko sa inyo. Hanggang sa muli.